What is up, Potseros? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo boys syempre sa ating panibagong video. Kung naalala nyo last vlog, nag-makeover tayo para sa ating daily car na si Gasol, yung ating 2014 Honda Jazz. Kung hindi nyo pa napanood boys, panoorin nyo muna yon. Sabihin ko sa inyo boys, magkano inabot lahat. At hindi ko rin alam, actually hindi ko pa nako-compute kung magkano lahat. Dulo ng video na to, magkakagulotan tayo magkano inabot boys. Kung maalala nyo dati boys, yung Honda Jazz natin, di natin masyado pinapapogi yun, no? Ginawa natin sa kanya pan daily specs lang. Pero last video pinapogi na natin siya. Ayun, no, tingnan natin kung magiging sulit ba ang ginastos natin sa kanya sa Honda Jazz natin or makatikate, no? So para rin to sa mga naka Honda Jazz boys, kung saan nyo pwedeng dalihin yung inyong mga concerns para sa mga Honda Jazz nyo. Baka sakali lang na similar problems tayo. Dito ko pala tinatago boys yung ating SIR tol. Hindi ko masyado nalalabas to boys dahil lang wala tayong masyadong tambay ngayon lately, no? So baka may mga tumatambay dyan boys, mga baliw. Tambay tayo boys. Tapos gagawin pala natin ng next vlog. Gagawin natin ng review. Ito nga big bike natin tol. Ito nga ZH2, Kawasaki ZH2. So dito lang rin siya nakatago boys. Baka nyo next vlog i-review natin to. And boys, napaka-pogi talaga ng ating SIR. Sheesh! Wala pa naman ako plano ibenta to, pero hindi ko kasi masyado nagamit boys pero masarap lang titigan, di ba? Pasok ko sa garahe mo. Meron kang garage queen dito. Di ba? Napaka-pogi boys. So tara, labas tayo. Pakita natin si Gasol. Let's go. Okay boys, andito na tayo ngayon sa area kung saan natin shoot yung ating Honda Jazz. Hatiin natin ito boys sa dalawang part, no. So first part is yung yung mga ginastos ko dito sa kotse na to pagkakuha ko sa kanya nung dumating siya dito sa Manila. Kasi sa Baguio natin nakuha to boys So ano yung mga ginastos ko doon. Tapos yung second part yung mga na-vlog ko last time, no, yung magkano yung inabot nun lahat. Okay, so maglalagay tayo ng counter dito kung magkano lahat ng abutin natin dito sa project Honda Jazz natin, okay? Simulan natin sa magkano natin nakuha yung kotse. So nakuha natin tong kotse na to boys, swap to sa straight doon sa project car natin dati, si Barak, yung ating 1999 Honda Civic SIR. So roughly yung mga price nun mga nasa, tansya ko lang, no, mga 500,000. No, so para sa akin yung 500,000 na to, sulit na kasi kung kukuha ako ng Honda Jazz na ganito tapos ipapa-panoramic roof ko pa. So gastos ako siguro mga 600 all in all, no. So para sa akin sa 600, mas gagastusin ko lang siya sa daily car kasi at least magagamit natin to everyday. Palagi nga natin nakikita to sa kung saan-saan. Para sa mga nagpi-picture sa kay Gasol sa kalsada, salamat po sa inyong lahat. Sabihin na lang natin mga 500k natin nakuha tong kotse na to. Tapos ang una kong ginawa dito pag dating neto dito sa Manila, pina-change oil ko agad to. Yung change oil lang na generic boys, change oil, tapos yun muna, no, after ng lahat. Ito pala itsura niya boys, dati BAM, tapos napalit-palitan na natin. So i-discuss ko rin at bilangin natin lahat kung magkano nagastos ko dito kasi hindi ko rin alam kung magkano So yung change oil na yun, parang inabot ako ng 2,000 pesos. Para doon sa cheapest lang is parang pang flashing lang natin sa engine oil niya dati kasi medyo madumi na, no. So 2,000 pesos lagyan natin dito sa counter BAM. Tapos next kong ginawa dito, dinala ko to kay Rommel shop, PMS, pina ATF, reset natin ng tappets, pina-reset natin ECU, linis pala ng throttle body. Nagpalit din ako ng pressure switch dito boys kasi nasira na siya. So yung D niya dati doon sa dashboard umiilaw na. Siguro mga 8K pala yon. Tapos nagpalit ako ng pressure switch which is yung 3,000 pesos. Nakalagay yan boys dito sa tranny. Yan yung tatlong switches dito sa transmission nyo. So mga 12,000 pesos. Tapos ang next kong ginawa dito, binilhan agad natin to ng chin boys, no? So itong chin na to, mga nasa 3,500 pesos tong chin na to. Tapos yung paint boys, ako na lang nagpaint niyan. Boss ni Black lang naman yan. Mas gusto ko kasi na glossy kesa sa matte, diba? So soon ipapa-repaint pa natin to. Yan mga nasa 3,500 pesos kasama yung repaint. Tapos next kong ginawa dito tol, binilhan natin to ng mga visors, no. So itong visors na to tol, 2,500 na lang, safe to say. To tricky to ikabit boys kasi may mga clips pala to dito sa ilalim. Siya medyo mahirap to ikabit. Ako hindi ako naka-clip, no. Naka-3M tape ko lang ng mabusisi para hindi siya nagalaw. Pero ang pangit pala dito tol, yung clips nito kapag high speed ka na, nagpapaypay, so medyo maingay siya. So siguro kapag natanggal na lang yung mga 3M tape, mahal kasi yung nabot 3M tape dito boys, para mga 350 pesos paikot dito. So next time ko na ikakabit na maayos, pero as of now pwede pa naman siya. Medyo maingay nga lang siya kapag high speed. Okay, BAM, 2,500. Tapos binilang ko rin to ng panibagong headlight lens cover. So yung bili ko dati before, parang mga nasa 3,500 ata. Ang labor nito sa pagkabit, mga nasa 1,500. Ayan, lagyan natin dyan, catching. Dati tol, nung nakuha natin tong Honda Jazz natin, hindi pa naman siya totally madilaw, pero dito sa upper part na to,
Yan, dito madilaw yan. So, ayoko na nga may shade ng yellow. So, pinalitan natin to, no? Pinadetail ko rin to, syempre. Detail nito parang mga nasa 2,500 pesos kay Auto Pro. So, lagyan natin sa counter bump. Tanggal libag lang, boys, para kumintab ulit siya, maging blue ulit. Nakailang pa detail na ako, boys. 3 na actually pa detail ko dito. Sa gilid dito, guys, naglagay tayo ng garnish. A door handles pala para sa hybrid setup natin. So, hybrid na yung gagawin natin dito. Ito parang mga nasa 4,000 to eh. 4,000, 4,500 ata. Ayun yung kanyang itsura, tol. So, buti na lang may nagbebenta niyan sa Facebook. Kinuha na natin pang hybrid naman. Tapos dito sa likod, ano ba ginawa ko dito sa likod? Ayun, nagpalit tayo ng nag-wiper delete tayo, tol. Hindi kasi ako nag-wiper, boys eh. Ako hindi ko advisable na mag-wiper dito sa likod unless talaga sobrang lakas ng ulan. Kasi guys, pag nag-wiper kayo, kita nyo lahat ng dumi, tol, nandito sa likod. Malinis yung harapan nyo, pero umaangat kasi pag ganyan. Bam! So makikita nyo sa mga naka Honda Civic, yung mga scab boys, ang dudumi ng likuran nila, di ba? Kahit si Osama ganyan eh. So, di ako nag-wiper dito sa likod. Tsaka, bira namang madumi yan, naka-coating naman yung ating salamin. So, ito para mga nasa 1,000 pesos, mga 800, no? 800 pesos lang yan. Itong taillight, nakuha ko, stock na yan. Yung garnish, nakuha, stock na yan. Nakuha ko rin, naka-wing na, nakuha ko, ilaw na rin tong nasa likod. So, wala tayong ginawa dyan. Muffler stock pa rin, ayoko paingayin yung daily car natin. Next, kung gagawin pala dito, tol, papapinturahan natin to kasi faded na. Ayun, tol, oh, makikita sobrang faded na to. Papapinturahan natin to. Tapos, next, kung ginawa dito kay Gasol, ito pala, tol, pininturahan ko din yung mga ganito. Matawag dito, door sash. Door sashes, kasi madami sila, no? So, ito, para mga nasa 300 pesos lang. Flat black lang naman to, tol. Ayan, so pinalitan ko to. Mating-ting tape lang, guys. Tapos, kayang-kaya nyo na yan, no? Adjust ko nga to, tol. Ang pangit kasi tignan sa labas, tol, eh, oh. Kita mo yung gap na to. So, ayusin natin to. Fuck. Yun. Kaya pala ang pangit tignan, eh. Dito rin sa ilalim, oh. Pwede na yan. At least hindi na siya nagalaw. So, ano pa pag ginawa ko dito? Nakawala tuloy ako. Yun dito sa pintuan, may nabibili actually na ganito pero glossy. So, nagtingin ako sa ibang mga builds ng Honda Jazz. Matte black yung kanila. So, ako, kesa bumili ako ng panibagong brand new na naman na ganito o surplus, gumagana naman yung akin. Ang ayoko lang, yung color niya, pinaintan ko na lang siya. Hindi pa naman nag-fade, tol, eh. So, pwede pa yan, no? Tsaka maayos naman, diba? Hindi nyo naman mahalata na pininturahan ko yun, eh. Diba? Magaling naman tayo magpintura, boy. May basic knowledge naman tayo sa painting, ha. So, pasok tayo sa interior, tol. Pero binila natin to ng tonneau cover. So, itong tonneau cover na to, shoutout again kay Sir Dennis, yung madiin na nagbuo ng Honda Jazz niya, yung Mugen spec. So, sa kanya galing to, tol. Pinasa niya sa atin. 8,000 pesos ata kuha ko dito. To be honest, guys, medyo pampasikip lang pala to sa dito sa interior kasi minsan kapag maglalagay ako ng gamit, kailangan pa natin alisin to kasi hindi niya kasya pataas. Do madali lang naman siya alisin nyo lang to, tapos slide through niya lang yan. Madali lang naman pero medyo hassle nga lang siya. Pero ako kasi gusto ko na maayos, neat siya tignan, no? Maayos siya tignan dahil syempre wala na tayong tint, so mas okay na siya tignan ngayon. Kasi kunwari guys, sobrang daming kalat dito tapos wala tong tonneau cover, napakadumi tignan. Pero tayo medyo maayos naman dito sa trunk natin. So, di ba? Hindi natin kailangan yan. Ito pala yung ginamit nating langis 5W30. Ito yung nirecommend ni Mike from 14km Garage. So, doon tayo nagpa-change oil sa kanila. Pero more on that later kung magkano yung pa-change oil natin. Okay? Tapos dito sa interior, ano pa ba ginawa ko dito sa interior? Pasok tayo sa interior, boys. Pinila natin ng deep dish mattings. Dito yung Hypotech mat, guys. Ano lang to, Shopee Racing, tol. So, ito parang mga nasa 2,000 pesos ata to, 2,500. Mga ganyang presyo. So, driver, pasahero, tapos hanggang sa likod, guys. Pero okay din naman siya. Hindi naman siya, wala naman ako nakikitang mali dito, no? Kasi sabi nung iba, bumabara daw dun sa driver side. Pero sa akin, wala namang problema, no? Siguro depende sa model na makukuha nyo. Pero sa akin, goods na goods. Ito Broadway na 300mm ata to. 300cm, di ko maalala, boys, eh. Sobrang useful nito, guys. Kuha kayo ng ganito. Halos hindi na ako tumitingin sa side mirror dito na lang kasi sobrang lapad. So ito mga nasa 800 pesos pang kaching. Lagyan natin sa gilid dyan, tol. Punta tayo sa driver side, guys. Papakita natin yung mga pinaglalagay natin dito. Itong OBD2 gauge wala akong hindi nasama na sa last vlog, pero sobrang useful nito. Mga 800 pesos ata to o 900 pesos. Guys, promise, maniwala kayo sa akin. Sobrang useful talaga ng OBD2 gauge na to. Papakita ko sa inyo, flex ko sa inyo. Explain ko sa inyo paano siya gumagana, ha? Wait lang. Marami kang choices, no? Pero ang nakikita kong pinaka okay dito na option talaga is ito. So meron kang speed, meron kang tachometer, yung RPM mo, meron kang MAP.P, hindi ko alam yan. Fuel consumption, nakabase yan sa reading sa box mo.
So meron kang clock. Though meron naman clock tong ano natin, pero ako dito na kasi ako natingin palagi guys eh. So 11:59, meron tayong engine coolant temp. Ito palagi ko tinitingnan talaga. Kasi dito ako na base na nag-overheat, na mataas pala yung temp ko. So tayo 83 tayo. So usually ang alam ko sa mga Honda Jazz, dapat daw na mga nasa 83 to 90 ka lang naglalaro kapag traffic, no. Ako dati tol, nasa 105 na ako, wala pa rin akong pake. Yung pala sira na yung fan natin. So yan, butin lang na tumambay tayo dun sa 14km garage, no. So time, so meron ding time. Iba pa tong time na to guys. Ito naman yung time kung gaano nakatagal nakabukas yung sasakyan mo for that moment, no. So in-off mo, magre-reset yan. In-on mo, sa start na, diba? So ayun, no. Voltmeter meron din tol. Turbo PSI, ito hindi ko nagagamit kasi non-turbo tayo. Oil temp meron din siya. Tapos trip, again, for the moment na binuksan mo yung kotse mo, magbibilang na yan. Tapos tachometer lang ulit. Diba? Sobrang effective nitong OB dito na to. Tapos ako ginawa ko, pinakapit ko lang yan dito kay Sir John Valencia, siya nagkabit nito. Mabilis ang kabitan lang guys. Okay, nabit niya dyan, papunta dito sa ilalim. Tapos nakasaksak yan dito sa OB dito gauge natin. Pero diba, sobrang inis lang tignan. Tapos nga pala guys, no, nagbebenta ako ng air fresheners na ako mismo ang gumawa. So kung gusto nyo mag-check out nyo na yung link natin down below. Guys, sobrang solid yan. Pinag-aralan ko yun tol. Ako mismo naghalo niyan, kami mismo. So ito mga nasa 800 pesos yan. Tapos itong phone holder, sa phone natin, asan ba yung phone ko? Sa phone natin, meron tayong magnet. Pero ako hindi ko dala kasi yung case. Pero may isipin mo may magnet ako nilagay dito sa phone ko. Kasi sasalpa ko lang siya dyan. Bam! Diba? Tol, dyan ako naka-Waze. Ano na yan, sakto na yun na hindi tatamaan yung aircon, hindi na makokontrol ko pa rin tong dito ko. Makokontrol ko to. Pero blocked lang yung view nandito ko. Pero hindi ko naman kailangan niya kasi may speed naman tayo dito. Pero diba sobrang useful nito boys. Sobrang useful nito lalo na pag mag-shoot tayo sa malayo. Salpa ko lang dyan, drive na ako diba. Tapos kapag aalisin ko, mas malinis siya tignan. Ito para mga nasa 300 pesos ata to boys. Kaching, lagay natin dyan. Tapos dito sa steering wheel, ito never ako talaga naging fan ng mga steering wheel covers until ginamit ko tong steering wheel na parang Alcantara type shit. Napakaganda rin tol eh. Ayun, premium feels boy. Ang ayoko lang pala dito medyo mas naging mataba yung steering wheel natin. Yung girth tol, yung kapal. Medyo mas kumapal siya boys, pero laban naman Syempre ayoko rin masira yung steering wheel natin na RS. Not sure kung RS talaga siya, pero mukha naman siyang RS kasi orange no. So ayun, orange stitching. Tapos meron siyang mga pindutan dito. Ganun nata kapag RS. Tapos sa gauge natin, nagpalit din tayo ng gauge. Pero nakuha ko to guys, nakaganito na. So RS gauge. Tapos RS na shift knob. So ayun, orange din. Ito hindi ko sure kung ano ba to, stock ba to or what. Ang maganda pa pala sa hybrid na interior, meron niyang kasamang heated seats tol. Ayun, pang. Pero hindi ito gumagana guys ha. May mga switches pero may module kasi, pero hindi na natin kailangan ng module kasi mainit naman dito sa Pilipinas tol. So hindi na natin kailangan yan. Pero maganda lang na may ganitong switch dito sa para buong upgrade, di ba? Buong upgrade. Simulan naman natin kung magkano inabot lahat ng upgrades natin nung nakaraang vlog. Labas tayo. Tama ng papalamig. Lamig talaga ng butin lang guys. Lamig talaga ng aircon ng Honda Jazz natin. Hindi ko pa siya pinapalinis. Wala pa akong ginawa ever. Pero napakalamig niya, no? Una kong ginawa dito nung sinisimulan natin papugin yung ating Honda Jazz. Binilhan natin siya ng number 1 na ginawa ko dito. Binilhan natin to ng interiors. So pagkabili natin ng interiors guys, ang presyo ng interior natin 23,000 pesos. Kaching! Diba? So binili natin to. Bakit ito yung binili kong interior? So merong RS. Marami pang interiors yung mga guys. Pero pinili ko yung hybrid kasi ito yung nakikita kong pag pinalit ako, magsa-stand out talaga, diba? Tapos meron din yung RS, yung orange. Pero ayoko yun kasi hindi kasama yung sidings dun eh. Nagpalit lang dun yung color ng maging orange lang yung upuan mo. Kaso, iwan sa sidings, diba? Yun pa rin yung gagamitin yung sidings. So hindi ko nakikita yung value dun. Tapos, syempre number 1, fan talaga ako ng beige interior, no? So ito yung beige interior natin guys. Kaching! Tol, napakaganda.
Yun lang talaga, medyo mahirap lang talaga siya i-maintain. So extra care ka lang talaga, bawal ka sumakay dito pag di ka naligo, mga ganon. Kung naligo ko man, dapat 2 hours ago. Sobrang hirap nga lang i-maintain. Lalo na kunwari may mga hawak-hawak na ganito. Kunwari nagme-mekaniko ako, di ba? Nagkakalikot ako, hinawakan ko ganyan, tol. Wala, madumi na ako. So kung ginagawa ko ganito, tukod sa siko, kuha ng gamit, di ba? Pero pinakamadalas madumi dyan, tol, yung ano talaga, armrest, di ba? May mga slight dents nandumi, pero laban naman na kasama na yun sa experience natin. Kasi pogi naman yung interior natin, di ba? Kaysa magpalit ako ng orange, hindi naman tagos sa puso ko yun. So dito tayo sa beige, no? Ang kasama dito sa 23,000 yung sidings na 4, tapos upuan dito sa likod, which is ganito. Kinagandaan dito sa hybrid na to, guys, pag finold natin to, itim pa rin yung kanyang likuran, no? So pwede pa rin tayo makapagsakay ng mga kung ano-anong gamit nang hindi nadudumihan. Yun lang talaga, extra care. Ako dami kong sapin dito para hindi madumihan yung interior natin na ganito. Ayun, no, kasama rin yung mga mattings na beige. So ayan, tol, may beige din tayo na mattings para sa ganito. Hindi lang natin ginagamit kasi ayoko hugasan Pag nilagay ko yan, tol, ang hirap niya ng hugasan. Pa-detail na ng pa-detail ng interior. Okay, so 23,000 catching. Ayun yung kinabit natin dito sa Honda Jazz natin na interiors. Tapos nagpalit tayo ng green tint na shade from 2020 Nano Ceramic Films. So ito yung kanilang green shade, guys. Pagang hindi mo halos makikita, di ba? Saktong-sakto talaga sa pagka-blue ng ating Honda Jazz, tol. So may options yan na blue, may brown din sila. Tapos may green. So pinili natin yung green, guys, kasi syempre para naman mag-contrast sa ating Honda Jazz, no? Tapos hindi nyo halos makikita na naka-shade Pero ang ginagandahan dito sa green shade nila sobrang hindi mo halos talaga mararamdaman yung init. Syempre mararamdaman mo yung init kapag matagal mo binabad sa dito sa arawan. Mararamdaman mo yung init niyan. Pero kapag naka-shade ka, nag-park ka sa shade, tapos nag-aircon ka, tol, parang naka-dark tint niyan, tol. Promise, guys, maniwala kayo sa akin. Sobrang ganda. Lahat ng kotse natin sa kanila naka-tint So yung tint nila is 4,500 ata o 5,000 pesos at that range. Depende kasi yun sa kotse, guys, Pero sa Honda Jazz ko, parang mga nasa 5,000 ata yan. Message nyo lang rin sila para sa price increase. Okay, so kaching 5,000 pesos. Tapos yung next natin ginawa dito, ano ginawa ko dito next? Teka, ilabas na natin yung cheat code, tol. Nakalimutan ko na Detail. Oh, yun. Pinadetail natin yung interior pala. So, detailing ng interior will cost you around 3,500 sa Auto Pro. So, tanggalan na yan. 3,000 pesos na yun. Kasama na yung backlash ng upuan, backlash ng carpet, ceiling, sidings, dashboard. Pag binigay sa'yo, tol, putya, malinis na. Napakabango, back to zero. Boy, 3,000 pesos. Sobrang mura nun. So, shoutout again sa Auto Pro. Sila nagdi-detail ng mga sasakyan natin. Mga lahat ng car care shit para sa kotse natin. Sila ang bahala. Tapos, binila natin pala ng mugs to. So, ito yung mugs natin na copy ng Rega Master. Ang orig ng Rega Master, boys, alam ko mga nasa 160 pataas yan. 160, 170 pataas. Pero buti na lang itong ganito, may copy siya. No? So yung copy natin, wala na rin siyang labi. Ayan, katulad nung Sorota. Tapos wala na rin siya yung nasa gitna ng mga PCD. Copy, nasa 40,000 pesos. Kasama na rin decals, kasama na inner barrel decals, kasama na lahat. 40,000 pesos ang kuha natin dyan. Okay? Medyo makati yun, medyo makati. Tapos kinuha natin dito is yung tires, no? So yung tires natin, nakuha last vlog pala, hindi ko na napakita, no? Pero nakakabit na yung Champiro SX2 natin, tol. Kaching! Kapogi naman talaga. So nakuha natin to. Hindi ito actually yung nandun sa last vlog natin kasi ibang set pa yon. So dalawang set na yung Champiro SX2 natin. Pero sa second hand ko lang rin nakuha to, guys. So parang ito mga nasa 12,000 pesos ata kuha natin dito. Makapal-kapal pa naman. Ako kasi gusto ko sana na medyo ibaba pa natin yung ating fitment kasi medyo mataas pa siya, tol. Medyo 1.55 finger gap. So papa-fitment pa natin to. Pero titignan pa natin kasi daily car, so mahirap mag super lowered na kotse. Dito 1 finger gap. Ayan. So medyo mataas siya, guys, para sa akin, no. Pinaka-poging fitment ko talaga yung sa natin, SIR. Pero siguro pwede naman na to, no. Hindi naman natin pang-car meet masyado tong si Gasol. Daily car yung kanyang job description, so pwede na yung height na yan. LED lights, nagpalit din pala tayo ng mga LED lights. LED lights, LED headlights pala, sorry. So ang ginamit natin brand is ang Crichton. Pinalitan natin ng Crichton headlights. Again, boys, lahat ng sasakyan natin, Crichton din natin ang ginagamit. So Pajero, SIR, small body, sa Fortuner, Revo, sa Corolla, lahat naka-Crichton yan, tol.
Headlights 3,500, tapos fog lights 3,500 din. Sobrang mura rin ang benta nila. Kasi yung iba guys, alam ko nasa mga 8,000 pesos, 9,000. Eh di ba? Eh yung difference nung ilaw nila. Tinets ko kasi dati naka-isang brand ako. Hindi ko lang sasabihin boys, pero gamit ko yung isang brand na to. Sikat din, sikat. Pero yung tinesting ko doon sa pares na Honda Jazz namin, wala naman pag nagkaiba tol eh. Siguro mas malakas ka ng mga 2%, pero yung presyo, price difference tol, napaka-onti lang, hindi siya worth 6,000 pesos upgrade, di ba? So doon lang sa 3.5 tol, malakas naman. Hindi mo naman yung mapapansin kapag dinala mo. Dapat so may warranty rin yan, sobrang dali ikabit, di ba? So pwede, again boys, pwede kayo naman na headlight lang para 3,500 lang kayo. Ako lang maarte lang kasi gusto ko na yung headlight ko malakas, yung fog lights ko pala malakas din. So 7,000 pesos ang ginastos natin dyan sa LED lights natin. So hanggang likod yan tol. May mga freebie naman yan sila guys eh. So message na lang sila. May mga LED lights sa pintuan, sa ano, marami pa freebies yan si Crichton. So message nyo sila guys. Tapos busina pala, nagpalit tayo ng busina. So yung busina natin guys, isa lang actually yung binili ko dyan, yung Blaupunk D91. So yung nakakabit dito. Ayan, kita ba boy? Pang, kaching. Kasi itong Marco horn natin recycled yan, no? So wala tayong ginastos dyan. Recycled yan sa mga luma, sa mga naging kotse natin before. So hindi natin nasasama sa costing. Pero yung Marco horn, alam ko nasa mga 2,000 ata yung Marco horn na ganyan. Kakachingin natin yung D91, so 1,000 pesos, pam. Yung wiring harness na ginamit natin dito, no? So 1.5 each yun. Dahil quad horn setup tayo, dalawang harness yung ginamit natin. So that's 3,000 pesos para sa Honda Jazz natin. Kaching. Ang kinagandaan doon guys, again, syempre, kung napanood yung last vlog, sobrang last ng busina natin. Ito lalagay ko ulit, bam. Lakas ng busina natin guys. Kasi magkahiwalay sila ng harness, hindi natin sila pinag-isa. Doon sa Pajero ko last time, pinag-isa namin lahat. Sobrang hina. Mas malakas pa to tol. Pero yung yun, naka Europa, naka Alpha 2 Mitsuba. Tol, walang sinabi dito sa Honda Jazz natin. Iba rin talaga ang pagmarunong sa wirings guys. Hindi lang yan basta paramihan ng busina. Nasa pag-i-install din. Ano pa ba dito? Ayun, pina-align din natin yung mga bumpers natin. Dinala ko tong alignment ng bumper natin sa 14km garage. So that's 450 lang oh. Chinarge na ako 450 lang. Ewan ko sa inyo, depende yan, magiging depende yan sa ano boys. Pero sa akin, sobrang luwa na dito. Luwang-luwa na yan nandito. Medyo luwa pa rin naman siya guys pero laban naman sa malayo tol, di mo na mapapansin yan no. Pang. Dati kasi guys hindi ko ma-align no. Nagpalit na ako ng retainers, nagpalit na ako ng all, ganun pa rin. So, buti lang nandyan si 14km garage tol para ma-fitment niya yung ating yung front bumper. Kasi boys, ako masaya lang talaga ako sa mukha ng sasakyan kasi ito yung una mong makikita, di ba? So, ayun, 450 pesos para sa alignment, not bad. Shoutout again kay Sir Mike, no, sa pag-aalaga sa Honda Jazz natin. Ayun pa pala, seatbelts, no? So, nagkaroon ng issue dito sa seatbelt, guys, kasi dapat ang seatbelt na to color beige din, di ba? So, may kasamang seatbelt to, guys, yung Honda Jazz natin, yung beige interiors. Pero ang ginamit ko na lang is yung gray, no, yung stock na seat belts natin kasi nagkaroon ng issue yung stock pala na seat belts na ito, yung kasama niya na beige stock up na. So tapon na yun. Kaso nabaklas na namin ni Robert itong dito na part yung sa driver side. Kaso ang nangyari naman nag-stock up din. Naibalik naman namin. Kaso naman nung naibalik na ayaw na na bumalik. Diba, natanggal nga siya from the stock up issue. Pero nung hinatak ko, ayaw naman na siya mag-spring back. So, pinayos ko ulit yung seatbelt na yan. So, kinatay namin yung beige na para makuha yung bulitas o yung spring dun sa luma. So, kinatay namin para maging functional ulit yung seatbelt ko. So, there was a time na yung seatbelt ko, putya pang sumo wrestler tol. Napakaluwag. Hindi pa bumabalik. Buti lang andyan talaga si Sir Mike. Inayos niya yung seatbelt natin. So, charge na tayo dyan ng 450 pesos lang ulit tol. Tapos, pinayos ko rin yung transmission solenoids, no? Dati kasi nung ginagamit ko tong si Gasol, napapansin ko na kada shift niya may jerk. Tsugug! Diba? Dapat sa mga ganitong sasakyan, lalo na kapag automatic transmission, smooth shifting talaga siya dapat ang nangyayari. So, dinala ko kay Sir Mike, kaya 14km garage, nilinis na yung solenoid ko. Tatlo ata yun guys, yung transmission solenoid, no? Kasama na dyan yung pressure switch. Ang nakalagay dito guys, 750 pesos para sa palinis. Boy, sobrang mura lang mag-charge dun, tol. Magpagawa na kayo dun, tol. Kaya sobrang dami nagpapagawa dun. Dami ko natutunan nagpagawa ko kay Sir Mike, no? Dami niyang tinuturo sa akin. Siya rin nag-save sa akin from the overheat. Katulad dun, again, shoutout dun sa tropa ko na naging tropa natin doon sa nagpapagawa tol. Sana okay na yung sasakyan mo, no? Salamat sa pag-advise sa akin na hindi pala normal yung 100 pataas, no?
Ako kinakabahan na ako tol, pero buti naagapan natin. Nilinis na yung transmission solenoid. So ngayon wala na siyang, hindi na siya na nagjo-jerk pag nag-shift tayo. So goods to goods, transmission cleaning lang pala ang transmission switches lang pala ang transmission solenoids lang pala ang kailangan ni Gasol para hindi na siya nagjo-jerk. Okay? Tapos nagpa-change oil tayo, 3,800. Again, pinakita ko sa inyo yung Ravenol na ginamit natin sa kanina. Kasama na dyan yung labor, yung oil filter, tapos lahat ng kailangan mong gawin, 3,800. May mas cheaper option naman boys para sa Honda Jazz, pero again, daily car natin to. So pinili natin yung expensive version. So yun yung Ravenol. Okay? Engine bay, kasi never talaga ako naging fan ng mga air filters. Kasi feel ko nakukulangan ako sa itsura, tsaka feel ko yung R&D na ginawa dito sa Honda Jazz ng Honda, madiin talaga, no? So ako binalik ko lang yung sa akin sa stock filters. So nakuha natin tong stock filter na to para mga nasa 1,500. So binenta natin yung luma. So kumita tayo doon. Nabenta ko yung luma para mga nasa 6,000 ba? 7,000 pesos ata yung filter na yun. Tapos binilihan ko rin ng air duct. So ito air duct para mga nasa 800 pesos lang to. So kailangan ko ng air duct para yung smooth yung flow ng hangin mapupunta dito sa dulo, no? So papuntahin dito sa cold air intake ng ating Honda Jazz, no? So syempre boy, ako alam niyo naman mahilig ako sa stock non-modified, no? So ako binalik ko lang dito kasi boy, magkano ni-spend ng Honda Jazz para ma-perfect yung airflow na ganyan, tapos papalitan ko, di ba? So ako binalik ko lang sa stock. Guys, again, pakita ko lang pala sa inyo yung wiring na ginawa nung Ground Zero, tol. Napakalinis tignan, di ba? No? Pucha, wala na yung mga sawa-sawa dati. Doon sa naging issue natin last time, yung so ito yung sa aircon at dito yung sa engine fan. So dito sa engine fan, pinalitan natin ang pang Subaru XV. So buti na lang pasok, tol. Nung una mas malakas to guys pero ngayon mas malakas na to dito. Pero siguro to be fair, baka sira na yung luma, so humina na siya. Pero ito, ginastos natin dito sa pagpapayos nito para mga nasa 2,500 pesos. Always check your fan guys kapag nakita nyo na number 1 talaga tol, bumili kayo ng OBD to gauge, kasi hindi mo malalaman ano yung engine temp mo. Kung wala ka nun, magugulat ka lang, mag-overheat ka. Sobrang advisable talaga nyan guys. Hindi ko ma-stress enough kung gaano importante yung ganyan, pero buti ako bumili ako nyan. So ayun, no, ginastos natin dito sa fan 2,500 pesos. Pinalitan na yung buong fan. Ayoko nung repair, hindi ako fan ng repair. Palitan na natin kasi syempre malayan boy. Yan yung parang tubig natin sa katawan, di ba? Ayoko naman tipirin yung Honda Jazz natin kasi again pan daily natin to. So ayun, no, sa fog light setup, tatanong ko yung bakit blue. Ginaya ko lang yung alien look, tol, kasi wala tayong pera pang alien, so nirap na lang natin ng blue yan. Ganda siya kapag nailaw sa gabi. Pakita ko na lang rin, no. Curious ako sa umaga nung itsura. Hindi ko pa nakita ito sa umaga, tol. Alam nyo guys, sobrang nag-enjoy ako gamitin tong Honda Jazz kasi never ako binigyan ng sakit ng ulo. Sobrang reliable, sobrang tipid sa gas. Hindi ba sobrang tipid sa gas? Ayun guys, so tignan mo naman, napaka-pogi rin talaga tignan kapag blue shade, tol, napaka-pogi diba? So blue nyo lang guys. Kung may pera naman kayo pambili ng alien fog lights, bili na kayo, pero kung wala, ako ginawa ko ganyan lang. Hindi ko naman tinatago yan guys, gusto kong maging honest. Medyo corny siya, tol, syempre ginaya natin, pero wala tayong budget di ba? Anong magagawa natin? So yun, yun yung total ni Gasol, nasa gilid. Hindi ko alam magkano yun inabot, pero yun yung total na ginastos natin para sa kanya. Makakati-kati rin syempre, pero okay lang kasi nagagamit naman natin to again, pan daily. Alam mo yung may iba pa rin talaga guys yung feeling na may isa kang kotse na pwede mong dalhin kahit saan. Though yung mga sasakyan naman natin, yung kunwari si Pajero, si Hussein, kaya ko naman dalhin yun kahit saan, sa mga baha, akyatan, basic na basic yun sa kanya. Kaso si Hussein medyo mabagal, no, nababagalan ako sa kanya, nalalakasan ako sa crudo. Ayun, pagdating sa comfort, basic na basic doon. Pero yung SR naman natin, sobrang ingay, sobrang tagtag, wala zero play sa shocks. Technically hindi mo pwede ilayo yun, sobrang ingay kasi boys. So pang car meet lang natin yon. Si Cory, hindi naman natin na masyado nagagamit kasi maliit siya para sa akin. So, nagagamit ko yun boys, pang ikot-ikot lang, pang painit ng makina. Pero, kumbaga daily warrior, tol, Honda Jazz talaga para sa akin. Kasi sa long drive, nakakakuha ka dito ng 12 to 13 kilometers per liter, di ba? Tapos, ang pogi niya pa, ganda pa ng fitment. Pangit pala fitment kasi mataas, pero pwede na yan, tol. Pan daily naman specs natin. Naka panoramic roof, naka beige interior, masarap i-drive, maiksi, di ba?
Boy, lahat ng hinahanap ko nandito sa kotse na to. Siguro kung may babaguhin lang ako dito, yung sunroof sana na nabubuksan, no? Pero panoramic roof, pwede na yan. Malaki naman siya. Babaguhin ko dito, siguro patitipirin ko lang onti ito sa traffic kasi medyo malaki siya guys sa traffic. So, traffic, man ito mga nasa 8 to 9 kilometers per liter. Tapos, yung siguro tangke, gusto ko sana palakihin yung tangke para nakapagpagas tayo ng... Boy, tangke nito 1,800 lang inaabot sa akin. Napakamura, tol. Eh, ako sanay ako dun sa Pajero natin. 4,000, 5,000, di ba? Pero, gusto ko sana ganun para hindi ako madalas magpagas kasi palagi natin to ginagamit talaga. Siguro mga nakakaano pa lang ako dito, mga 3,000 kilometers na ako dito in a span of siguro 1.5 month nasa atin to si gasol. Pero never ako tinirek, never ako binigyan ng headache. Yung mga abubot lang talaga guys, yung mga hindi pantay na ganito, may chip off dyan, may basag dito, malawag yung ganito, kulay dilaw yung puki ng inang disc caliper na to, hindi ko pa rin napipinturahan. Pipinturahan ko yung boys, antayin nyo lang, tinatamad lang ako yung mukuyo ko pero pipinturahan natin yan. Tapos ito may nag-comment pala na ito guys, no? I-body color ko daw yung side mirror nung nakaraan. Bossing, hindi ko pwede ma-body color to kasi ano siya, Mugen to tol. Pucha, rare pops to. Mahirap nga lang siya alisin yung side mirror covers. So, ayoko i-risk na baklasin. So, yun na lang naman yung natitirang Mugen dito. The rest, ano na siya. Pero bossing, ayoko ayoko i-risk na baklasin kasi rare pops tong na to. Boy, wala akong binigyan ng zero problems to sa aking Honda Jazz na to. Napakabait ng kotse na to. So, marami magsasabi, boss, lugi ka dun sa swap sa SIR. Tol, okay lang. Di ba kasi si Barak, nagamit ko na yun ng siguro mga 1 taon. Nagtagal din yung 1 taon sa akin si Barak, guys. So, para sa akin, okay na muna sa akin para ipasa yung power ni Barak. Kasi ako boys, mas gusto ko talaga si Osama kasi mas pogi pintura, mas sariwa, mas loaded sa pyesa. Sabi nga nila upgrade ka lang ng upgrade, diba? Pero nung nagkatabi yung dalawang yun tol, putya si Osama, malayo by a mile tol, napaka-pogi ni Osama. Tapos napalitan si Barak ng Honda Jazz tol, kahit lugi ako doon, boy, okay lang. Nagagamit ko zero problems. Eh di ba pagka 90s car boys, hindi mo naman maiiwasan yung mga tagas, yung mga problema, mga tirik moments, overheat, lumuwag yung ganito, nginat-ngat yung ganyan. Di ba? Pero, boy, Honda Jazz, zero problem. Kaya kahit malugi ako doon, mga 100k, malugi ako doon, boy, siguro tansya ko nalugi ako doon, mga 50k, pero okay lang, tol. Yung convenience na nabibigay ng Honda Jazz na ganito, sobrang satisfying para sa akin. Tapos ang pogi pa, di ba? Mura ng pyesa, tol. Kunwari, manilaw yung headlight ko. Bilihan ko lang ulit ng headlight yan, tol. Napaka-pogi na ulit. Di ba? Hindi rin naman masama yung pintura. Joke lang, masama yung pintura, guys. Hindi talaga ako satisfied. May mga chip off kasi ng onte guys, as in battle scars. Tulad nito, oh. Ayun, mga ganyan guys eh. May mga ganyan. May mga maliliit dito, may nakita kang puti. May mga little things na ayoko. Kasi pagdating sa paint, number 1 talaga dyan, pinaka-pogi dyan si Osama. Sumunod sa paint si Barak na. Tapos pangatlo yung Hossein, Pajero nating Orig Paint eh. Ayun yung rundown nung magkanong ginastos natin dito sa project Honda Jazz natin guys. Next upgrade ko dito siguro magpapalit ako ng calipers. No? Para maging pogi na rin siya. Pero pinag-iisipan ko ba saan ko ba ikakabit yung caliper? Doon sa SIR na pang loaded natin o dito sa Honda Jazz na pan daily natin. Okay naman ang preno ito boys eh. Dilaw nga lang tol, di ba? Comment down below kung naging pogi yung transformation natin kay Gasol. Siguro soon papalit tayo ng silver na mugs para medyo maging patay ang kulay niya kasi sobrang loud na para sa akin. Puti pa. Diba? So ayun guys, dito na natatapos ang ating video. Pasensya na, mahaba na naman. Kwentuhan lang tayo saglit. So, kita-kits sa mga susunod na video, boys. Let's go!